Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media ang tila nangyari nga sa Department of Agriculture na kahit nga talaga pinalitan ni Kuting ng Norte at napalitan di umano siya ay talagang napalit naman ang mga pulburo user at kaklase pa mismo ito ni Kuting ng Norte. Ito nga ang nakakagulat at talagang wala na talagang matino na nangyayari sa bansang Pilipinas na mas na gumanda ang Department of Agriculture ay mas lalo itong mabubulok at talagang magiging korap na naman ang mga opisyalis na papalit talaga dito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kontralado pa rin ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smugs kung ano nga ba talaga ang galawan. Kaya naman talaga ang pangungulimbat ng kaban ng bayan ay talagang matapang na isiniwalat ni Madam Maharlika at talagang hindi nga papapigil ito. Matatandaan natin na talagang sinusuhulan na nga si Madam Maharlika para hindi niya na isiwalat ang mga karumal-dumal na kabalbalan na ginagawa mismo sa loob ng Malacanang ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte. Ang kahilingan naman ni Madam Maharlika na ititigil niya na lang ang pagboboljak at pagsisiwalat sa katotohanan sa kanilang mga ginagawang kalokohan kung bababa na sa pwesto si Kuting ng Norte dahil hindi siya nararapat na mamuno sa bansang Pilipinas dahil pinapabayaan ito at talagang mas lalong naghihirap ang ating bansa dahil nga sa kanyang ginagawa at siya pa mismo ang nagsabi na hindi makikialam sa problema sa bansang Pilipinas. Kaya ang malaking katanungan ng maraming netizen, bakit ka pa naging Pangulo kung hindi ka rin naman pala makikialam sa problema ng bansang Pilipinas? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pa lang kasi hindi pa nga nila napo-pronounce. 'Di ba? 'Di ba? Ano pa lang 'to, kumbaga, siyempre sino ba ang dapat magkaroon ng official announcement? Hindi naman si Maharlika. 'Di ba? Ang official dapat na mag-announce si Kuting. Alright, so ngayon, ililigwakin ni Kuting ang kanyang sarili, mga kaibigan, para palitan ni ang pangalan niya ay isang talagang business tycoon and namayagpag ang negosyo sa larangan din, connected din sa agricultural business ang kanilang mga produkto. Walang iba kundi si Francisco or Kiko Laurel. Ito, nandito yung kanyang, okay, nandito yung kanyang ahensya. Ang kanyang negosyo, right? Right. Ang kanyang negosyo ay, okay, ayon sa ating puting ahas, siya ay CEO ng Frabel. How do you read it? Frabel, or Frabel? Okay, so yun na yun. So Okay? ngayon, mga Ingay ni Maharlika. So that was last month, mga palangga. All right. So now, okay, in-announce ni Kuting, okay, ng Norte ang kanyang kaklase sa Coca-Cola. Okay, ngayon mga kaibigan. So ano ibig sabihin nito? E di tumpak ang ating ting-ahas at ang ating mga isinisawalat dito ay pawang katotohanan lamang. Kaya tutok na kayo dito. So, ano yung impact dito? Nabanggit ko na to. Ano ba ang dahilan kung bakit niligwak ni Kuting ang kanyang sarili sa Department of Agriculture? Na, limpak-limpak silang, kaya pala malungkot si Kuting, sabi ni Leonor. 'Di ba? Limpak ang negosyo ni Lisa Smugs dyan sa pakikipagtulungan ng kanyang kapatid na si Martin Araneta, si Michael Ma, at ang iba pa mga smugglers. So, kasi nga, nararamdaman, di ba nanghihina na nga si Kuting? Nararamdaman ni Kuting na talagang bumubulusok na papunta sa kumunoy yung kanyang trust rating, approval rating, and even yung mga comments ninyo, di ba? Talagang bonggang-bongga. So, isa sa mga dahilan para malinlang nila ang Pilipino na parang, oy, ang bait naman ni Kuting, di ba? Tinanggal na yung sarili niya sa agriculture, kaya mag-appoint tayo ng panibago. Pero ang pinaka-main kung bakit nag-appoint si Kuting ng bagong
DA secretary dahil nga sa pressure. Pressure ninyo because of you guys. 'Di ba? At may mahiya pa, no, para maitaas uli yung kanyang trust rating kasi isa sa dahilan kung bakit naging unpopular na ang kuting na ito, si Marcos Jr., dahil nga majority sa inyo ay sinasabi na buwakaw, sugapa, mangangamkam itong kuting na ito at hindi lang yun, kasabwat nila yung smugglers. At totoo naman yun. Okay? So, ang question, ano ngayon ang magiging impact nito sa bagong talaga niya na si Francisco Chu Laurel? Unang-una, napag-alaman natin sa ating puting ahas na nasa likod ni Lisa Smugs, nakatago sa panty niya, sa kipay niya. Okay, ito palang si Laurel ay kaklase din ni Kuting sa Polvoron. So, ano mangyayari sa atin? Bangag na naman. Pulboronic video. Ay, pulboronic, ano na naman to? What do you call it? Pulboronic classmate na naman niya ito. So, yung mga nakakakilala sa kanya, actually, mga palangga, pakalat-kalat din daw yung negosyo na yan, ay negosyante yan, na nagpupulboron dyan sa BGC. Alright? So, tingnan natin yung pakalat-kalat. Okay. So, question. Bagong DA secretary. So, ano yan? Lalaganap ang coke sa office mo. Kasi napag-alaman ng puting ahas ko, dyan sa Malacanang, dyan daw sa CR ng Revel. Do you know about that? Sa BGC. Dyan daw kayo tumutoma ng coke or nagpupulburon. Oh. So, mga kababayan, so ito yung talagang, at sino itong si Laurel? Maliban sa negosyante siya, siya ay campaign donor ni Kuting. Nagbigay siya ng 30 million. So yun to, bayad utang ni Kuting. Di ba? Coke in can, sabi ni Run. So, wala na talaga. Talagang lulubog na sa kasabay ng pagbulusok ni Kuting sa Kumunoy. Hanggang nandiyan siya, bubulusok din ang kinabukasan ng bayan. Kasi mga palangga, unang-una si Laurel, okay, ay nagmamay-ari ng malaking negosyo kung saan ito ay nagdi-deal nga ng mga agricultural products. At conflict of interest yan. Ano yung conflict of interest? Siyempre, yung mga negosyo niya, kung nag-i-import siya, nag-i-import-export, di ba? Gagamitin na yung power niya para i-facilitate, i-expedite, o whatever, i-take advantage yung pwesto niya as Department of Agriculture para kumita siya ng pera. And that is punishable by law according to Republic Act 6713. Kung ginamit mo ang posisyon mo, ang sabi dito sa act, binasa natin, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives ito and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violations thereof and for other. Okay, natin babasahin yung buong dito, buong batas na ito. Okay? Ngayon, anong ibig sabihin, anong mga binabanggit sa batas na yan? Alright? Anong nakakasakop dyan, mga palangga? So, yun na nga. Kasi kung kikita siya sa simpleng salita, in layman's terms, sa mga salita nating mga repa pips dyan, di ba? Kung gagamitin ni Coke, okay, ni Kiko Coke, bago pala ito, ni Kiko Coke ang kanyang pwesto sa DA, which is ginamit din ni Kuting at ni Liza sa pagsabuatan kay Michael Ma, alright? At gagamitin niya rin to para mag-take advantage sa kanyang business. Di ba? Talagang harap-harapan ng lalabag sa batas ito. At saka imposible na hindi niya gagamitin ang power niya para paboran ang kanyang negosyo. Kaya dapat ang ina-appoint ni Kuting yung walang conflict of interest. 'Di ba sila ang pasimuno ng conflict of interest? Remember, pinagkaisahan nila yung BFF ni Kuting ng Norte, ni Marcos Jr., yung dati niyang executive secretary. Remember Attorney Vic Rodriguez? Na wala namang
ah, I mean, yung wala namang blood related dun sa taong yon, although, hindi pa, kumbaga, yung business ng taong yon ay connected din sa posisyon sa PPA, alright? So anong ginawa nila? Pinagtulungan nila yon, 'di ba? Binoljak ni Taning na ngayon ay paaral ni Lisa Marcos sa London gamit ang pera ng bayan, at si Anthony Taberna nagbayad si Lisa Ahas Arenta Marcos ng kanyang mga bayaran, of course, para sirain na atakin si Attorney Vic. Dahil ay conflict of interest iyan. Pero ngayon, Department of Agriculture, conflict of interest din. 'Di ba? Napaka-double standard at what? Sinungaling. Another conflict of interest, 'di ba? Sanay sila, 'di ba? Si Sandro nga, 'di ba? Tumatanggap ng bribe. Okay, let's talk about later, okay? Ano natin, inject lang natin. Actually, itong gobyernong ito ay talagang conflict of interest kasi ang mga smuggler, 'di ba? Talagang conflict of interest for the Filipino people kasi ang interest nila is not for the Filipino people. Ang interest nila ay para sa kanilang mga kaibigang negosyante, yung mga nagbigay sa kanila ng donation, donor, mga campaign donor nila, then yung mga kaklase nila sa pulburon, 'di ba? So ito ngayon, so tumpak ang ating puting ahas sa mga information na binibigay sa inyo. So ngayon mga palangga, nakikita mo kung gaano nila balahurain, okay, itong ating batas at ating gobyerno. So ngayon, and well, ang sa akin lang, I don't care kung nagpupulburon nagko-cook itong si Francisco Laurel kung private citizen siya. Ubusin niya yung kanyang kita sa business niya, magpakalutnod siya, magpakalutang siya, di ba? We don't care. But now, as Department of Agriculture Secretary, may pakialam ang taong bayan. Kasi pera na ninyo. Sisweldohan na siya ngayon ng taong bayan. At napansin nyo sa ni Kuting sa kanya, pag-appoint sa kanya, parang silang nauutal. Okay? DA Drug Associates. Yeah. That's right. Sabi ni Den Scorpion, DA now ba is Drug Associates? They are smart, palangga. Ngayon, okay. Ang sabi ni Kuting dito, tignan natin, basahin natin yung sinabi niya kung bakit niya inappoint yung kanyang Polboronic classmate na si Francisco Chu Laurel. Sabi ni Kuting, malakas daw ang loob. Sabi niya, malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko ang pagkatao niya. Alam ko napakasibag nito. Magkilala talaga yung pagkatao. Mag-classmate pa naman kayo sa CR eh. Mag-classmate pa naman kayo sa CR na nagpupulburon. Eh talagang kilala mo. Sabi niya, alam kong napakasipag nito. Unang-una, pangalawa, tama, sabog talaga. Tama statement niya. Okay, alam kong napakasipag nito. Unang-una, pangalawa, nauunawaan niyang mabuti. Unang-una na nga, may pangalawa pa, giatay. Naunawaan niyang mabuti ang sistema ng agrikultura sa Pilipinas. Alright? Baka siya yung kasama mo yung 6 friends mo na pumunta kayo sa madilim na kwarto dyan sa Malacanang ng 2 a.m. na nakita kayo ng multo. Di ba? Nag-hallucinate kayo. Baka isa siya sa mga kasama mo. But anyway, sabi ni Kuting, alam mo, itong mga statement nila, ang nakakalungkot kasi binabasa. Tagalog naman yung statement. Unang-una itong si Laurel. Mamaya na siya. Ito muna sabi ni Kuting. Handa akong makinig. Right? Ay, sabi ni Laurel pala, handa akong makinig at makatrabaho kayo. Right? Mga ganyan-ganyang eksena niya. Oh. Sabi ni Kuting, pinagkakatiwalaan niya itong kanyang Polboronic friend kasi nga alam niya maraming kailangan talagang ayusin sa agrikultura at ito ay bihasa na, sanay na sa kanyang pagninegosyo dito sa kanyang travel na yan. So kaya siya in-appoint ni Kuting. Ang tanong ko, kung ikaw ay sincero, DA Secretary, Coke. Kiko Coke. Kiko Coke, ayan. So, kung ikaw ay talagang nakakapag-Tagalog ka naman, di ba? Bihasa ka naman.
Bakit kailangan pa ilagay sa script? Very short. Kasi if you really want to serve sa taong bayan, alam mo mararamdaman yun eh. Mararamdaman yan. Let's say for example, ako yung Department of Agriculture, mga palangga, ito ang gagawin natin. Punong-puno ka ng ideas. On the first day ng inappoint ka, punong-puno ka ng ideas kung paano mo since sabi nga ni Kuting, eksperyensyado siya, dahil yun ang line of business niya, conflict of interest nga, di ba? Kahit papikitin ka, kung nakapikit ka, ibig sabihin, pag nagsasalita ka, nagko-convey ka sa taong bayan ng iyong mensahe para sa paglago ng agrikultura, hindi ka mabubulol. Pareho kayong bulol-bulol eh. I mean, I'm sorry. Sorry po doon sa may mga defect nauutal, Ba't hindi kayo kasali dito? Okay, nauutal-utal. Bata pa 'tong si Coke, si Kiko Coke. Bata pa siya pero nauutal na, nagbabasa na ng script. Pareho kayong utal. Magpaliwanag kayo. Ano daw ginagawa niyo diyan sa CR? Sa BGC? 'Di ba? Hindi dapat nag-a-appoint ng mga pulboronic. Kasi magiging lutang ang taong bayan. So ngayon, Kuting, since Marcos Jr., 'di ba 2 taon mong hinawakan ang agriculture. So wala kang na-achieve. Sa halip bumagsak ang rating mo at minumura ka na ng taong bayan ngayon. So ibig sabihin, talagang unang hininga mo pa lang diyan sa assume mo ng pagiging a smartmatic president, alright? Ay talagang hindi mo na isinapuso ang kinabukasan ng Pilipino at ang mga farmers. Kasi ibig sabihin, palpak. Iniwan mo ang agrikulturang lubog. Iniwan mo ang mga Pilipino na ang bigas ay $60 pesos. Alright? Tumaas ang bigas, iniwan mo ang agrikultura na naggaletse-letse at ngayon may mga kinakasuhan dyan dahil pinag-iinitan ng asawa mong si Liza Ahas Araneta Smugs. Ang dami po ang daming nakakarating sa atin pa ng mga ginagawa nyo dyan sa loob. But overwhelming yung mga information. But ganun pa man, so ito ay patunay na failed ka as pangkalahatan actually. But particularly dito sa Department of Agriculture, kasi iniwan mo, wala kang nagawa. Sa halip ay what? Inappoint mo ang mga smugglers. Okay. Asan yung mga smugglers dito? Ba't nawawala? Okay? Inappoint mo sila. Okay, ito po ang mga smugglers. Tingnan natin. Ginawa mong 3 special smugs. Ayan. Nakita niyo yan? Yan si Michael Ma, si Maynard Ngo, Benito Techico. Nakita niyo yan? So yan ang inappoint ni Kuting. Ayan, umalis siya at inappoint niya. Well, hindi pala sa smugs, but part yan kasi smugs yan, sa agriculture yan, palangga eh. So ngayon, wala kang na-achieve, Kuting, sa pangkahalatan, wala kang na-achieve sa iyong pagiging presidente. Well, may na-achieve ka pala sa pagbabiyahe mo. Alright? Tanggalin na natin yan. Okay. Yun po. So, anong gagawin ngayon ni Kiko? Okay? Ayaw. Anong gagawin ngayon ni Kiko dyan? Magkakasabwat na naman. Andiyan pa rin si Michael Ma. Andiyan si Lisa Smugs. Andiyan si Martin Araneta. So magkakasabwat na kayo, pagpapatuloy nyo pa rin yung smuggling business ninyo. Well, you know what? Kasi kahit ano pa ang sabihin natin dito, mga kababayan, kahit pa may magaling, okay? May magaling, let's say for example, may isang tarpulano na i-appoint na walang conflict of interest, mayroong experience sa agriculture talaga na pwedeng na actually hindi mo kailangan ng experience eh. Alam mo, kailangan lang ng isang cabinet secretary dyan ng Secretary of Agriculture, puso para sa Pilipino. Kahit anong background mo, kung may puso ka, as you go along, matututunan mo naman yung in and out. Pero okay doon yung may experience siya. Pero anong silbi ng may experience kung lutang naman ang utak? Kung classmate mo naman sa pulburon? Okay na yung walang masyadong experience, pero may puso para sa paglingkod sa taong bayan. But
Mga kababayan, huwag tayong magbulag-bulagan, okay? Hindi na po mag-a-appoint ng malinis o matinong tao si Lisa Ahas Araneta Marcos dahil hindi naman talaga si Kuting ang nagdedesisyon, okay? So si Lisa, so kahit sino pa ang i-appoint ni Lisa, kahit matino pa yan, kasi isa nga sa requirement ni Lisa para mag-appoint ng cabinet secretaries or mga appointees kahit sa iba't ibang mga sektor ng ahensya ng gobyerno, ang unang tanong, do you think you can deliver? Not the result para sa Pilipino, but deliver the bribe, deliver the kickback. Yan ang una. So, tanungin ko kay Kiko Coke, do you think, hindi, how much are you gonna deliver to Lisa Smugs? Magkano ang i-deliver? Magkano na pag-usapan ninyo? Kasi dyan sa Bureau of Customs, linggo-linggo, may natatanggap si Lisa, may natatanggap si Martin Araneta. Magkano ang usapan ninyo? For sure, nandiyan pa rin si Michael Ma. At yung mga yan. O, yan tatlong yan. Tatlong special smugs to China. Okay? Yung inappoint ni Kuting na pasikreto. Ano nang gagawin natin kay Michael Ma? Na isang agricultural smuggler, may gagawin ka ba? Kiko Coke? Ano ba maganda? Mag-coin nga kayo. Kiko Coke. Ano gagawin natin ngayon sa anong gagawin ni Kiko diyan? Mga kababayan, 'di ba? Nadala pa natin sabi ni Kuting, ang kanyang administrasyon talagang kailangan daw talaga bonggang-bongga, pababangunin, 'di ba? Sabi pa nga niya, a friend to all and enemy to none, 'di ba? Pero sa totoo lang, yung mga BFF niya, okay, BFF niya, una niya ngang tinira yung tagapagtanggol niya na si Attorney Vic Rodriguez. Then eto si Inday Sara, 'di ba? Sinisira niya naman, sinisira ng kanyang asawa. So, ito lahat ng mga sinasabi ni Kuting ay mga kasinungalingan. Palangga ito ay mga kataksilan sa ating bayan. Mag-a-appoint ka ng isang mayaman, bilyonaryo na may negosyo sa agrikultura. Walang mangyayari sa bayan natin, mga palangga. Lulubog talaga, lulubog at lulubog ang Pilipino. And now, ang sabwatan ni Kuting sa kanyang mga mentor kung paano gera? Sabi ko nga, bago sana kayong ikaw Kuting, bago ka nagtapang-tapangan kayo, pakainin niyo muna ang Pilipino. Yun, isa sa binanggit ni Kiko Coke, parang sisiguraduhin niya na ang lahat ng mga pananim, lahat ng mga pagkain ay makakarating sa bawat hapagkainan. Tangin ng statement yan. Matagal na namin narinig yan. Binabasa niyo yun sa script ha. Dapat daw ang mga Pilipino ay makarating ang mga pagkain sa mga hapagkainan. Sinabi rin ni Kuting yan. Sinabi niya rin yan, paulit-ulit niya na magkakaroon dapat ng pagkain ng bawat Pilipino. Anong ginawa niya? Sino ang nagkaroon ng pagkain? Sila lang. 'Di ba? Sila lang at patuloy na gagamitin ang mga kawawang Pilipino. Enemy to all, friends to smugglers and drug lords. Sabi ni Christine Viado. Exactly. 'Di ba? Enemy to all, friends to smugglers. Well, hindi naman to all kasi friends yung mga smugglers palangga. Sabi ni Bega Warp, Jung, okay? Ang Malacanang ginagawang batakan. I really pray mahulog sa jeroplano ang sinasakyan, sabi ni Alma na lang. Magdilang anghel ka nga palangga. 'Di ba? Kasi dapat parusahan na sila ng langit. Dahil sila ay mga taksil sa ating bayan. Okay, by the way pala, kagabi, 'di ba? Sinabi ko sa inyo na mayroong mga bataan si Lisa Smugs na tinatanong kung ano yung pwede nilang gawin para mapatahimik ako o makipag-BFF ako sa kanila. So may sumagot doon si EJ Baksal, may sumagot, okay, at tumama yung sagot niya. So ang hiningi kong kapalit, sabi ko mag-resign si Kuting.
Alright, so kaya binigyan ko siya ng reward na ₱1,000 which is $18. Ito padadala na natin ngayon lang, kanina 'yan. Ayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang si Madam Maharlika at talagang ang katotohanan ang kanyang sinasabi dahil talagang sinusuhulan ng mga pulpolitiko para tumahimik lamang di umano siya sa pagbubulgar at tumahimik na sa kanyang pagbablog. Ngunit banat nga ni Madam Maharlika na hindi nga siya titigil hanggat hindi natatapos ang mga kalokohan na ginagawa ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan sa ating bansang Pilipinas dahil mas lalong nakakaawa ang ating mga kababayan dahil nga sa kanilang ginagawa na nagpapataba lamang ng tiyan at nagpapalaki ng bulsa ng pera mismo ng ating mga kasamang Pinoy. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.